Wayne's Person Over Voice. I can't take this anymore. Kung ano-ano na lang ang sinasabi ni Hillary sa harapan ng bakla. Gusto ko nang masuka pero pinipigilan ko lang dahil baka magalit pa sa akin ng dalaga. And shit, kahit sino lalaki mandidiri sa kalagayan ko. Isama mo pa na sobra kong humarot ang begging ito. Nakakapanghinayang ka talaga, sis. Bakit pa bigla kang lumiko ng landas? Yan tuloy, naging kapareho mo ako. Pagbibigkas nito habang sinusukatan na ng gown si Hillary. Tipid lang ako ngumiti kasi hindi ko alam ang sasabihin ko. Hindi na rin ako mapakali sa suot kong dress na ngayon sumisikip na sa akin dibdib. Feeling ko anytime pwede na itong sumabog na parang bulkan dahil sa sobrang sikip. Napakatahimik naman ang kasama mo, Hillary. Hindi ako sanay na may ganyang Becky na masyadong mahinhin. Rinig kong sumbong ng bakla. Di bang gusto niya? Tumawa ko ng tumawa tapos tumuwad bigla na parang tsaka. Nadibago lang siguro, but trust me, balo siyang kasama. Minsan nga sumasayaw yan bigla kahit walang tugtog. Pagmamayabang pa ng dalaga. Really? Pwede bang pasayawin mo siya? Pakisabi request ko. Tugon ito. Wait, what? Sure, no problem. Yun lang pala. Bigkas ni Hillary at napatingin sa akin. Alexa, pakitaan mo nga ng bonggang sayaw si Becky para naman ganahan siya sa pagdadesign ng gown ko. Ngiting pahayag niya. Oh no, hindi ko na-carry ito. Please, para naman makita niya ang talent mo. Malay mo, maging endorser ka. Pagpumilit nito habang nag-poppy eyes pa. Nilakihan ko siya ng mata para iparating na hindi ko kaya ang ipinapagawa niya. Pero lang hiya, ikinuyom nito ang kamao dahilan para mapalunok ako ng laway. Yes, of course. I can dance. Actually, I really love dancing. Namimiyok ko pang sabi. Oh, that's great. Magiging close tayo niyan. Masayang tura ni Becky. Bilis na, girl. Pakitaan mo na kasi. Muling hirit ni Hillary na may kadiinan sa pagsasalita. Kaya wala akong pagpipilian kundi ang ikembot ng dahan-dahan ang bewang ko. Langya, kung makikita ito ng mga kagang ko, tsak na mamamatay sila sa kakatawa. Isipin nyo, leader ako ng gang namin, tapos under lang ako na magiging asawa ko. Ibang klase din ang kamandag ng babaeng ito at napapasunod niya ako. Ano ba? Igiling mo ng todo? Nakakahiya naman kay Becky kung ganyan ang step mo. Hirit nitong sabi, kung hindi ko lang mahal ang taong ito, kanina ko pa siya minura. But shit, I love her. Kaya kahit nagmumukha na akong baliwat engot sa ginagawa ko, ipinagpatuloy ko lang ito. Iginiling ko na parang pokpok ang katawan ko. Isabay mo pa na may panguso effect pa. OMG, you're a great dancer. Nakakaingit ka naman. Sana all pinagpala ng kagalingan sa pagsayaw. Pamumuri ng Becky na animoy proud na proud sa isinayaw ko. Habol hining ako na pahinto at dama ko na rin ang pawis na buo sa aking likuran. Takte, nakakapagod maging bakla. At last, you're done. Saad ko matapos ang ilang oras na pagpapanggap kong bakla. Nandito na kami sa loob ng kotse kaya inalis ko na rin ang sandals na suot ko. Nagkaroon ako ng sugat pero wala man lang napake si Hillary. Kamutin mo ako mamaya. I suggest. Inuutosan mo ba ako? Pagtataray niya. Hindi yun utos, babe. Question ito. I said again. Ayoko nga. What? Wayne, I have so many things to do. Magpapaayos pa ako ng buhok at kailangan ko magpamanicure and pedicure. Wika ng dalaga. Ang dami mong rason. Nagpapaganda ka yata kay Wenard. Inis kunturan. Hindi si Wenard ang pinapagandahan ko, no? Pagbibigkas niya sa akin. Then who? Ask yourself. Total ikaw naman ang sagot. Kindat na pahayag niya. Hillary naman, hindi mo kailangang mag-ayos dahil para sa akin, ikaw ang pinakamaganda. Utot mo. Ang hilig niyo magsabi ng ganyan. Lagi niyo sinasabi na huwag kami mag-aayos dahil maganda na kami. Pero ano, kapag hindi kami nagpaganda o nag-ayos, titingin naman kayo sa iba. Sus, huwag mo akong ganyanin, Wayne. Ang mga banat mo, lost na. Anito sa pagmamukha ko. Masyado kang madaldal, babae. Dapat sa'yo, patahimikin na. This is my tongue. This is my mouth. So shut up. Muling saad ni Hillary. Ay, kailan ba ako mananalo sa argumento natin? Never. Never kang mananalo.
Kasi pagdating sa akin, ako lang dapat ang tama. Kapag bali ako, dapat tama pa rin. Understand? Oo na, bossing. Tanging sabi ko, good. I love you. Bigkas niya at bahagya akong dinampian ng halik sa labi. Kaya yun, biglang napawi ang pagod at paghihirap ko kanina. Nga pala, Wayne, ihatid mo na lang ako sa parlor tapos ikaw, magpahinga ka na. Because I know you're tired. No, sasamahan kita. Ayoko ngayaan na mag-isa ka pupunta sa lugar na iyon. Wika ko para kontrahin ang sinabi niya. Sige, kung bahala. Baka kasi maboring ka lang. Bakit naman ako maboboring? Makita ko lang mukha mo, nagiging energetic akong tao. Cheesy ka rin, no? Ngiting sambit niya. Kinilig ka ba? Sino bang hindi kikiligin? Gwapo kayo na magiging mister ko. At ang Diyosa na magiging misis ko. Hindi na ako makapag-antay na makasal tayo. Paghihirit kong wika. Ano ka ba? Huwag mo na isipin yan. Alam ko inaasikaso na nila dad at tito ang tungkol sa kasal natin. So all we need to do is to wait and enjoy our moments for being like this. Latan niya nito dahilan para mapangiti ako. Nandito na kami sa parlor pero sa mga oras na ito ay nakadamit pang lalaki na ako dahil hindi ko na kaya pa ang sumuot ng pambabae. Hindi na sa akin bago ang mga tinginan ng bakla kaya hinayaan ko na lamang sila. Sa katawan ko pa lang kahit sino'y maaakit ng husto. At dahil loyal ako kay Hillary, sa kanya ko na lang itinuon ang atensyon ko. Kaso may isang babae ang biglang sumira ng paningin ko. Nahulog kasi ang cellphone nito sa mismong tapat ko kaya hindi ko sinasadyang makita ang dibdib nito. Ipipikit mo ba yan o gusto mong dukwitin ko yung mata mo? Pagbabantang sabi ni Hillary na ngayon ay nakareflect sa salamin. At ikaw naman babae, maling lugar ang pinuntahan mo ha? Hindi ito Avon para magpakita ka ng dede. Gigil mong bangs ko. Paninitan nito sa tao. Grabe, kahit sino'y babanggain niya. Wag lang akong maagaw ng iba. And I love it. Halos hindi maalis ang pagmasid ni Hillary sa akin habang inaayusan siya. I don't know why but when it comes to her, masyado akong naduduwag. Nawawala ang pagkaangas ko dahil sa tingin niya palang tumitiklop na agad ako. O ayan, he looks so pretty. Sambit ng tao nag-aayos sa kanya. Tila nag-slow motion ang buong paligid nang lingunin ako ng dalaga. She's perfect. She's like a goddess na bumaba dito sa lupa. Sa sobrang pagtitig ko, hindi ko na malaya na nasa harapan ko na pala siya. Para ako natulala sa kawalan, kaya hindi ko agad naramdaman ang presensya nito. Tululaway ka na naman sa kagandahan ko. Bigkas ni Hillary at isinara ang aking bibig. May iniisip lang ako. Pagpapalusot ko kasabay ng pagkuha ko ng dyaryo. Okay, sabi mo eh. Natatawang tura niya. I was about to read a newspaper kaso biglang tumunog ang cellphone ko. Dad is calling. Yan ang bumungad sa screen nang kunin ko ito sa bulsa. Kaya mabilis ko itong sinagot at lumabas ng parlor. San, nasan ka ba? Wala ka bang balak na maghanap na isusuot mo bukas? Agad na saad ni Dad sa kabilang linya. I'm with Hillary, Dad. Kaya ako na lang bahala sa isusuot ko. Kung ganoon, sige. Aalis na kami ni Leonard. Wait, what? Kasama mo umokong na yan? Oo, magkasama kami. Akala ko nga sasabay ka sa amin kaya tinawagan kita. Sige, sasama ako. Hintayin niyo ako dyan. Inis ko sambit na tila nagbagong isip ko. Alam ko kasi ang tumatakbo sa utak ng gago kong kapatid kaya gusto kong malaman iyon. Mahirap na, baka may binabalak siyang masama sa amin ni Hillary. Bumalik na ako sa loob matapos kong i-end ang tawag. Kunot-no ako sa nalubong ng dalaga na animoy nagtatanong kung anong pinag-usapan namin ni Dad. Kailangan ko munang umuwi, babe. Pagpapaalam ko rito. Ha? Teka, may problema ba, Wayne? Wala. Hinihintay lang ako ni Dad sa mansyon. May pupuntahan daw kami. Okay. Ingat. Anong ingat? Ihahatid na kita sa inyo para hindi ako mag-alala. Ihahatid? Wayne naman. Hindi pa tapos ang pag-aayos sa akin. Saad niya at pinakita ang kamay nito na wala pang cutics. Ay, fine. I will call my driver. Ipasusundo na lang kita. Pagdedesisyon ko. Hindi na siya nakasalita pa dahil mabilis kuminag ka ng labi niya bago ko tuluyang umalis ng parlor. Patungo na ako ngayon sa mansyon para sumabay kila Dad. Hindi nagtagal at nakarating na agad ako sa amin. Buti naman at dumating ka na. Bigkas ni Leonard na halatang inip na inip sa paghihintay. Chill ka lang, may isa akong salita.
Tanging saad ko. Ako na mismo ang naunang sumakay sa kotse ni Dad. Magkatabi kami ng kapatid ko sa likod samantalang si Dad ang nagdadrive. Kapag may okasyon na mangyayari, iisang sasakyan lamang ang ginagamit namin. So heto, halos hindi kami magkibuan ni Wenard. Simula palang bata, magkagalit na kaming dalawa. Hindi rin kami magkasundo sa lahat ng bagay dahil siguro sa inggit na nararamdaman nito sa akin. Wenard is just my stepbrother. Anak siya ni Papa sa labas. Kaya ganoon na lamang ang pagpupursige nito na kunin ang loob ni Dad para may kakampi siya. And that's the reason why I'm here. Ayoko magtagumpay siya sa pinaplano niya. Sa sikat na men's clothes kami napunta para dito pumili ng susuotin. Kaibigan ni Papa ang may-ari nito at masasabi ko na magaganda at pulido ang gawa nilang damit. Maging artista o kahit na sinong mayayaman na lalaki, dito bumibili. Ano bang kulay ang isusuot mo? Tanong ko kay Wenard na ngayon ay busy na sa paghahanap ng tuxedo. Ba't ba parang atat na atat kang malaman ang isusuot ko? Ngising saad niya. I'm just asking. Kibit balikat na turan ko. Natatakot ka ba na makuha ko ang atensyon ni Hillary? Wika nito na tila ibang aura ang ipinapahiwatig niya. Bakit naman ako matatakot? Magiging asawa ko na iyon, kaya wala ka ng habol pa. Kalmadong sabi ko. Huwag kang maging kampante, Wayne. Kilala mo ako. Hindi ko hahayaan na maging masaya ka. Litanya ng lalaki nang may pagbabanta. Ako sana itong papasok sa fitting room kaso malakas kong hinawakan ang braso niya. Shit, ano bang pinaplano mo ha? Malutong nabigkas ko. Kung meron man akong plano, sa tingin mo ba sasabihin ko? He said as he smirked. Kailan ka ba magbabago? Sambit ko sa kanya, tinigpitan ko lalo ang pagkakahawak. Ang isang tulad kong demonyo, hindi na magbabago. Tanging tugon nito. Marahas niyang inilayo ang braso dahilan para mabitawan ko siya. Kapag sinira mo ang kasal namin, kakalimutan kong kapatid kita. Saad ko rito. Edi ayos, dahil hindi ko naman hinangad na maging kapatid ka. Turan ni Wenard at tuluyan ang pumasok sa loob ng fitting room. Akala ko hindi na ito magsasalita pa pero nagkamali ako. Nagkamali ako dahil may pinahabol pa ito. And by the way, huwag mong aalisin ang tingin mo kay Hillary para hindi ka magsisi sa huli. That bullshit line have a deep meaning. Hindi ako bobo para hindi iyon maintindihan. Kaya alam kong may mga tao siyang nakamasid lagi sa dalaga. At shit, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kapag nawala sa akin ang babaeng mahal ko. This is it. Ang araw ng masquerade party namin sa campus. Kaso nagtataka ako kung bakit nandito si Wayne sa bahay namin. He looks so worried at tila ayaw akong pakawalan. Okay ka lang ba? Pagtatanong ko habang hindi ito mapakali na tumitingin sa labas. Hillary, kagabi ba? May naramdaman kang kakaiba? He asked me. Huh? Naguguluhan na bigkas ko. I mean, yung pakaramdam na may ibang tao na nakamasid sa iyo at sumusunod. Wala naman. Teka, may problema ba? Muli kong bigkas. Nakita ko kasi ang pangamba sa mukha nito kaya maging ako'y nag-iba ang aksyon. Wala. Sinusuguro ko lang na ayos kang nakauwi. Iling na sagot niya kasabay ng paghaplos sa buhok ko. Alam mo, nagiging paranoid ka na. Kinakabahan tuloy ako sa kilos mo. Turan ko sa binata. I'm sorry. Excited lang ako sa nangyayari mamaya. Ibang klase naman ang pagiging excited mo. Pero in fairness, halata nga sa black shoes na suot mo ang pagiging atat mo. Natatawa kong saad. Dahan-dahan siyang napayuko para tingnan ang paanan niya. Yeah, actually, magbibihis na sana ako kanina pero naalala kita. Super in love ka talaga sa akin. Magkikita naman tayo mamaya. Sundot na sabi ko kay Wayne. Ganyan ako magmahal, Hillary. Kaya masanay ka na. Because every second, every minute and every hour, I'm always here beside you. Hindi kita hayaan na mag-isa. Kahit saan ka pumunta, dapat kasama mo ako. Kung kinakailangan na pati sa pag-CR mo, handa kitang samahan. Napaawang naman ang labi ko dahil sa sinabi nito. Okay na sana eh. Kikiligin na sana ako kaso yung huling salita, masyado nakakadiri. Alam mo, kulang ka lang sa kape. Timplahan mo na kita ha? Wika ako sa lalaki. Tatayo na sana ako para tumungo ng kusina pero bigla nitong kinabig ang bewang ko. Ito ang naging hudyat para mapakandong ako sa kanya. I'm not joking, Hillary. Gusto ko nasa tabi kita lagi. So please, ako lang ang dapat na sumayaw sa'yo mamaya.
Kaya pala naging sweet ka dahil may kapalit ha? Pero okay, noted na yan. Hindi ako makikipagsayaw kay Leonard dahil sayo lang ang oras ko. Malambing na turan ko at bahagi akong pinisil ang kamay nito na ngayon ay nakapulupot sa akin. So after 2 hours, tapos na rin akong lagyan ng makeup sa muka at natapos na rin ang pagkukulot na isang bakla sa buhok ko. I'm like a princess right now dahil sa gown na kulay black na suot ko. I chose black to wear since hanggang gabi ang party na iyon at higit sa lahat umaapaw ang kaputian ko kapag itim ang aking suot. Bumaba na ako ng hagdan at naghihintay sa akin doon si Wayne na ngayon ay nakaporma na rin. Kahit simple lang ang kasuotan niya, tsak na siya pa rin ang pinakagwapo. So let's go babe? Ngiting bigkas niya kasabay ng paglakad namin palabas ng bahay. Sumakay na ako sa kanyang kotse habang siya naman ay nagmamaneho. 20 minutes bago kami nakarating sa campus. At dahil masquerade party ito, lahat ng mga estudyante at teachers nakasuot ng mask. Bumaba na kami ni Wayne habang nakakapit pa rin ako sa braso niya. Red carpet ang siyang tinatapakan namin patungo sa mismong event. Bagay sa yung suot mo, Hillary. You look elegant and gorgeous. Papuri na isang binata na humarang sa amin dadaanan. Hindi ko siya mamukhaan dahil sa suot niyang mask pero yung boss nito kilala ko. Leonard? Utal kong bigkas bilang panguhula. I'm happy that you know me. Ngiting sabi niya. Don't mind him and just focus on me. Bulong ni Wayne kaya tumango ako. Excuse us, Leonard. Saad ko sa lalaki. Umusog naman ito ng konti kaya nakadaan kami ng kasama ko. Sa gitna ang pwesto namin, kung saan nandoon kami sa unahan. We are the center of the party since pagmamayari ito ng pamilya ni Wayne and sooner I will be part of his family. Good evening students. I hope that you will enjoy this party because later on, I have an important announcement. Pagsasabi ng dad nila Leonard sa microphone. Nagsimula na nga ang event kaya malakas na pinatugtog ang music. Unang kanta pa lang, sweet dance na agad kaya tumayo si Wayne kasabay ng paglahad niya ng kamay para ayain ako. Mamaya na, ang konti pa lang na sumasayaw oh. Nakakahiya. Baka maging center of attraction tayo. Then it's better. Mabuti na yung makita ng mga lalaki na akin ka. Pero, come on Hillary, you promised me. Bigkas niya dahilan upang mapapayag ako. At yun nga nangyari. Pinagtitinginan kami ngayon ng mga estudyante. Kahit kasi nakamaskara ang binata, malalaman mong siya pa rin si Wayne. Si Wayne na heartthrob sa campus at kinatatakutan. Kahit anong anggulo, hindi ako magsasawang sabihin sa iyo na sobrang ganda mo. I'm so lucky to have a girl like you. Sad nito habang sumasayaw kami. Pambobola ba yan? Tugon ko sa kanya. Hanggang ngayon ba bolero pa rin ang tingin mo sa akin, babe? I don't know. Maybe yes. Natatawa ko sa Ada. Well, it's up to you kung yan ang isipin mo. But I'm just being honest. Bagay tayo. Bagay na bagay. Wika niya at inilapit ang mukha nito sa mukha ko. Nagdikit ang ilong namin at ilang pulgada na lamang ay maghahalikan na kami. Kaso biglang sumulpot si Leonard sa gitna namin kaya agad kaming napalingon sa gawin niya. Can I dance you, Hillary? Ngising sambit ng lalaki. Siguro naman okay lang sa'yo yun, di ba? Gusto ko lang masayaw ang future wife mo, dude. Walang mali siya. Baling nasabi nito sa binata. No. Madiim bigkas ni Wayne. Calm down, bro. Napaghahalataan na wala kang tiwala sa magiging asawa mo. Wikang muli ng kapatid niya. Biglang nagngit-ngit sa galit ang katabi ko kaya marahan ko siyang hinaplos. It's okay, babe. It's just only a dance. Pagpayag ko na lamang para wala ng gulo na mangyayari. Wayne looked at me with disappointed reaction and he left. I'm sorry. May nanglitanya ko sa akin sarili. Hindi ko natupad ang napag-usapan namin kanina. And Tom, I feel guilty. Nakikita ko sa isang sulok ang masamang titig ni Wayne sa amin ni Leonard. Magkasayaw kami ngayon na tila kontempagitan lang. Magdidikit na ang katawan niya sa akin. Sa tingin ko'y talagang sinasadya ng binata na gawin ito. Hindi ko alam kung para saan bang bawat kilos niya dahil habang tumatagal, nadadampian na rin ito ang malulusog kong dibdib. Leonard, pwede ba lumayo ka? Saad ko sa lalaki. What? I can't hear you, Hillary.
Turan niya't nilapit ang tenga sa bibig ko. Babalik na ako sa upuan. Siguro naman sapat na sa iyo ang ilang minuto na nakasayaw ako. Bigkas ko't mabilis kong tinanggal ang kamay niya sa aking bawang. Ngayon lang tayo nagkausap, ganyan ka pa. Please, just stay for 5 minutes. Saad muli na lalaki. He hold my hand again para pigilan ako na umalis. Hinihintay na ako ni Wayne. I'm sorry. Pagmamatigas ko't maras kong inalis ang kamay niya. Hindi mo pag-aanong kilalang kapatid ko, Hillary. Mabait lang yan dahil kakasal na kayo. Lita niya nito dahilan para mapatingin ako sa mata ni Wennard. Sabi nga nila, kapag ang tao may kailangan, bumabait. Parang si Wayne, mabait ang pinapakita niya dahil meron pa siyang habol sa'yo. Pagpapatuloy niyang wika, hindi ko siya pinakinggan because I trust my man so much. Kaya tinalukuran ko ang binata at pupunta na sana ako sa gawin ng lalaking mahal ko pero pagdating ko doon, wala na siya. Ay, it's all your fault, Hillary. Malamang nagtatampo na iyon. Paninisi ko sa sarili ko at napailing ng bahagya. Lumabas ako ng venue para hanapin ang binata. Hindi ko kasi ito makita sa loob kaya naisip ko na baka nandoon siya sa labas. At hindi nga ako nagkamali dahil narinig ko agad ang pagsisigaw nito habang sinisipa ng malakas ang halaman na walang kalaban-laban. Wayne! Tawag ko sa pangalan nito pero hindi niya ako nilingon at ipinagpatuloy ang paninipa. Sorry na. Malambing na sabi ko nang lapitan siya. Tanging bigkas niya. Wayne, pinagbigyan ko lang ang kapatid mo. Ayokong isipin noon na I don't want to hear your excuse, Hillary. Bumalik ka na lang doon. Inis na itong sabi at hindi mala ako pinatapos ng sasabihin. Base pa lang sa mukha at reaksyon ng lalaki, halatang galit na rin ito. Hindi na ako babalik doon. We can actually celebrate the masquerade party here. Wika ko't niyakap siya mula sa likod. I love you, babe. Huwag ka na magtampo. Sa'yo lang naman ako. I continue. Para kaming engot dahil sa kadramahan ng mokong na ito. Mahirap palang magtampo ng isang gangster. Iti ka na, babe. Araw natin ngayon, remember? Kaya huwag na tayo mag-away. Muli kong saad. Shit, ba't ka ba ganyan, Hillary? Asar na bigkas niya nang alisin itong pagkakayakap ko. Hinarap niya na rin ako dahilan para makita ko ang walang emosyon na itsura nito. Bakit ganyan na ano? I asked him. Ibang titig kasi ang binitawan niya na talagang tinignan ako mula ulo hanggang paa. Anong tingin niyan ha? Hinuhubaran mo ba ako? Muli kong tanong. Hindi siya sumagot. Salip, hinubad niya ang suit na suot at inilagay ito sa akin. Para saan naman ito? Just to make sure na matatakpan ang dibdib mo. Masyadong na-expose ang pagmamayari ko. Saan nito na talagang pinulupot sa akin ang suit? Ganito ba siya magselos? Ay, pati dede ko'y nadadamay. Feeling ko isa akong lumpia dahil sa higpit na pagkakabalot sa akin ng suit ni Wayne. Bumalik kami sa loob na ganitong postura ko, kaya pinagtitinginan tuloy ako ng mga tao. Naging ayos nga kami ng binata pero nakakahiya ang kapalit. Masyado siyang seloso at selfish pagdating sa akin. Pero kung sa bagay, hindi ko siya masisisi dahil nagkaroon siya ng magandang fiancé. Okay ka na? I asked him in a sarcastic way. But it's just a joke for me kasi alam ko naman na para sa akin ang ginagawa niya. Wala lang. I feel so secured every time nakasama at katabi ko si Wayne. Mas gusto ko nga pinagbabawalan ako kaysa pinababayaan. At sa lagay kong ito, masasabi kong nasa tamang tao na ako. Can I have a drink? Nauuhaw na kasi ako eh. Turan ko sa kanya. Ginawa ko pa siyang waiter para lang kumuha ng maiinom ko. Sure, just wait me here. And don't you dare talk to other men, especially to my brother. Nito, kaya napatawa ko ng konti. Yes sir, dito lang po ako kaya pwede ka na bang kumuha po ng drinks? Sad ko na sinadya ko talaga na may galang sa pananalita. Tumango na ito at dali-daling pumunta sa lagayan ng inumin. Ewan ko ba dun? Pwede naman siyang tumawag ng waiter para lang lumapit sa amin pero mas pinili niyang siya ang mapagod. I am so special to him. Bumalik ito na dala ang drinks na paborito ko. May table naman kami kaso bet namin dito sa likod dahil nakikita namin ang mga estudyanteng nagsasayawan. Pinagod mo pa sarili mo. I said, it's okay. As long as you're the reason. He smiled. Lagi na lang ako kinikilig pagdating sa kanya.
Dapat pala, nag-diaper na lang ako para kung sakaling umihi ako, hindi agad mababasa ang panty ko. Cheers? Tanging sabi ko. Itinaas namin ng 2 wine sabay inom. Let's dance again, Hillary. Medyo nabitin ako sa sayaw natin kanina. Turan niya kaya tumango naman ako. Sumayaw muli kami at wala nang nanggulo pa. Ganito kasaya ang gabi namin. Kahit na may konting commercial kanina, naging maayos pa rin lahat. Nang magsawa kami ni Wayne, we decided na magpahinga muna. And here we are again. Nagsalita ng joke ang lalaki para patawanin ako. Ang corny niya pero nakakatuwa siya. Para tuloy akong engot habang hinahampas siya. Kitang-kita ko sa dalawa ang kasiyahan sa kanilang muka. Nandito ako sa pinakadulo habang umiinom ng wine. Matalim na titig at tumiigting ang aking panga dahil sa galit. Hindi ako galit kay Hillary. Bagkus kay Wayne kumukulo ang dugo ko. Gusto niya talagang angat siya sa lahat. Pati yung dalaga, inagaw niya sa akin. Yes, I love Hillary. Hindi ko alam kung paano o kailan ko siya minahal but damn it, nagsiselos ako sa tuwing nakikita ko siyang masaya nang dahil kay Wayne. And I want to stop it as much as possible. Kung kailangan kong daanin sa dahasal lahat ay gagawin ko. Makuha ko lang si Hillary. Enjoy. Tipid na bigkas ko habang nakangisi. Inilagay ko ang wine na iniinom ko sa mesa at tumungo palapit sa pwesto nila. Nakababa na sila ng stage kaya bibilisan ko ng aking plano. Congrats to the both of you. Bigkas ko nang huminto ako sa harapan nila. Peking ngiti ang umukit sa labi ko kasabay ng paglahad ko ng kamay para i-shake hands sana ang babae. Pero malakas itong tinapik ni Wayne palayo kay Hillary. Hindi mo kami madadaan dyan. Layuan mo ang fiancé ko. Madiing saad ng binata. Kino-congrats ko lang kayo, tol. Mali ba yun? Balit na sambit ko. Labas sa ilong pagkakasabi mo noon. Sa tingin mo ba maniniwala ko? So back off. Uling sabi niya at saka hinila si Hillary. Abot tanaw ko na lamang sila habang umaalis ng venue. And I guess sa rooftop sila tutungo. Pagkakataon ko na ito para magamit ang alas ko. Kaya dinayaw ko na ang number ng kamiyembro ko para ipahatid sa kanila. Na simulan na ang plano. Sa rooftop, kayo na bahala. Linisin niyo ang gawa. Paalala ko rito. Opo boss, kami na bahala. Tugon nila sa akin, kaya inan ko na ang tawag at itinago ang cellphone sa bulsa. I'm enjoying the night right now. Nakipaghalubilo ako sa mga babaeng estudyante para hindi nila mahalata na may kinalaman ako sa mangyayari mamaya. Kaya kung makuha ang gusto ko na hindi ako nahihirapan. Sinanyasan kong iba kong miyembro sa gang na pumasok ng venue. Sa mata ko palang alam na agad nila kung ano ang gagawin. Kaya nakita ko ang pagtango nito at mabilis na tumungo sa rooftop. Sa rooftop, na kung saan nag-iisa na lang si Hillary. Kasi sa Wayne, kausap niya ngayon ang isa nitong kamiyembro na nagtiwalik sa kanya. Leonard, nasaan ang kapatid mo? Tanong ni dadahilan para mapalingon ako rito. Kibit balikat lang ang naitugon ko para hindi siya humadlang sa plano ko. I don't know. See, I don't have time para alamin ko nasaan si Wayne. Innocent ang tugon ko sa aking ama. Hindi na ito nagsalita pa. Sa halip, nilingan niya ang mata para hanapin ng lalaki. Halata tuloy kung gaano kamahal at ka-concern sa dad sa taong iyon. Ilang minuto pa'y nag-vibrate ang aking phone. Senyales na may nag-text, kaya mabilis ko itong dinukot at nabasa ko yung text galing sa tauhan na inutusan ko. Boss, dala na namin si Hillary. Sumunod na lang ko kayo. Ito ang mensaheng natanggap ko mula sa binata, kaya ngiting tagumpay kung ibinalik ang cellphone sa bulsa. This night will be my success. Dahil tsak sa pagsikat ng araw, kamumuhian na ni Hillary ang lalaking pakakasalan niya. Kaya ito ko ngayon papaalis na ng campus para puntahan ang lugar kung saan dinala ang dalaga. At ako magiging bayani sa paningin ng babae. Dahil ako lang naman ang sasagip sa kanya sa kalagitnaan ng pambabastos ng mga kalalakihan. Ang utak ko masyado. Ang galing kong gumawa ng plano. Walang butas at walang kaduda-duda. Nasaan si Wayne? Tanong ko sa isang kamiyembro na inutusan ko para kausapin ang kapatid ko. Walang malay, boss. At kaya na inuutos niyo, kinulong ko sa room. Sagot niya dahilan para tapikin ko siya sa balikat. Yan ang gusto ko. Maasahan kang talaga. Ngiting sabi ko. Yung usapan natin, boss. Sana'y maibigay mo agad. Wika niya ulit. Huwag kang mag-alala. Dodoblehin ko pa iyan basta sumama ka lang sa akin. Pahayag ko bilang tugon. Bakit, boss? May kailangan ka pa ba?
tanong nito sa akin.